Nakakapagod maging empleyado. Alam ko marami sa inyo makaka-relate dito. Well, karamihan sa mga empleyado talagang sa umaga, kailangan mong gumising ng sobrang aga, daling araw. Tapos, kailangan mo maghanda, mag-prepare, maliligo ka kahit malamig yung tubig. Tapos, magluluto ka para may pambaong kang pang breakfast o kaya lunch para makatipid. Yan, karamihan sa mga empleyado ganyan ang ginagawa. And then, after nun, sasaba ka sa pagko-commute. Sasakay ka ng jeep, tricycle, o kaya ng bus, siksikan. And then, after nun, sasakay ka pa sa train, LRT or MRT, then siksikan ulit. Na minsan, pagka talagang, alam mo yun, yung talagang rush hour, minsan yung train wala pang aircon. So talagang, tapos siksikan pa kayo, halos hindi ka na makahinga, then pawis na pawis ka na pagbaba mo ng train. Then after nun, pagbaba mo ng train, sasakay ka ulit. Pwedeng jeep, pwedeng tricycle, hanggang makarating ka ng trabaho. Hindi ka pa nagsisimula magtrabaho, pagod ka na. Hulas ka na. Tapos pagdating mo, pwedeng na-late ka dahil sa traffic, hindi mo maiwasan yan, papagalitan ka pa ng boss mo. Diba? Pagod ka na nga, kaka-commute, na-late ka na, papagalitan ka pa ng boss mo. Alam mo yung sa pagiging empleyado, talagang mahirap. No? So, believe talaga ako sa mga empleyado na nagsusumikap para sa kanilang pamilya, pero dumarating talaga sa punto na mababurnout ka, na mapapagod ka. And then after nun, same routine or same scenario. Sabay-sabay kayong uuwi ng mga empleyado. Karamihan 8 to 5, 5 o'clock uuwi na. Nakikipag siksikan ulit sa pagsakay ng jeep. Minsan dumarating talaga yung time na umuulan pa, tapos siksikan sa jeep, hindi ka makauwi. Gusto mo na umuwi. Kaya ang gagawin mo, sasabit ka sa jeep. Ako, na-experience ko yan. And then pipila ka ulit sa bus station para makauwi. Good news, pag uwi mo, madilim pa rin. Tapos dalawa lang yan eh. Una, pagod ka na sa trabaho mo, kakain ka, tapos kasalubungin ka ng mga anak mo din, gusto makipaglaro sa'yo, hindi mo mamamalayan, nakakatulog ka na paghiga mo sa kama. Yung antagal nang inaantay ng mga anak mo na makauwi ka, matutulugan mo sila dahil pagod na pagod ka. Yung mga anak mo, hindi naman maintindihan niya kasi maliliit pa sila. Or, pwedeng pangalawa, yung nakauwi ka na pagod, pero yung mga anak mo tulog na. Hindi kayo nagkita. Kasi madaling araw, umalis ka na, pag uwi mo, gabi pa rin. Yun yung mahirap talaga sa pagiging empleyado. Ang masakit bilang isang empleyado talaga, yung, alam mo yung, binibigay mo naman yung best mo, 100%, tsaka kahit anong sipag mo, talagang kukulangin ka talaga ng budget. Kulang talaga yung sweldo or sinasahod mo. Kasi nga, yun lang naman ang isang source of income mo eh. Diba? Pagkasweldo mo, karamihan, isang araw, 2 araw, ipambabayad mo na kagad ng mga bills, kuryente, bayad sa bahay, sa internet, tubig, grocery, gamit ng mga anak mo, o kaya sa school ng anak mo. Wala nang matitira talaga. Kung yun lang talaga yung pagbabasihan natin, yung source of income natin ay isa lang, yung pagiging empleyado, yun talaga ang mangyayari sa'yo. Which is, yun din ang nangyari sa akin before. No? So, talagang mahirap. Talagang kakapusin ka talaga ng budget. Pagtatalunan mo pa ng asawa mo, na wala na kayong pera, ganyan. Nagtatrabaho ka, napapagod ka, pero wala nangyayari. Dumating talaga sa punto yung ganong senaryo ng buhay ko na
As in, wala talaga natitira. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung wala akong gagawin, 10 years, 20 years, o 30 years, kung wala akong gagawing bago, paulit-ulit lang yung magiging senaryo ng buhay ko, yung sitwasyon ng buhay ko at ang pamilya ko. So, kailangan ko mag-step up. Kailangan kong maghanap pa ng pandagdag na pagkakakitaan. Ito na lang yung dyan, yung formula, no? Kung ikaw ay isang empleyado at napapanood mo tong video na to, tingnan mo yung mga kasama mo sa trabaho na malapit na magretiro. Tingnan mo yung buhay na meron sila. At yun yung magiging ikaw kapag nagretiro ka rin. And ako, based on experience ko, yung mga kasama ko sa trabaho, yung iba sa kanila walang pera, walang ipon. May mga utang pa nga walang bahay na ipundar, walang sasakyan. Yun yung nangyari. At ayoko mangyari yun. Na ganun yung magiging ganun ang buhay ko. So kailangan kong may gawin akong bago. Kung gusto kong may mangyaring bago o bagong resulta, kailangan meron akong gawing bago. Kailangan kong lumabas sa sitwasyon na meron ako ngayon. Kung kailangan kong pag-aralan kung ano man yung dapat pumasok sa pagnenegosyo, kahit wala akong background, kailangan kong gawin para yun sa pamilya ko. Alam ko, pagka nagtatanim ako ngayon, talagang meron talagang mahirap talaga pumasok sa pagnenegosyo. Kasi ang daming sakripisyo. Maglalaan ka ng oras, maglalaan ka ng financial din, syempre. Kailangan mo maglabas din ng pera para dun sa negosyong gusto mong pasukin. At the same time, yung sacrifice talaga. Halimbawa sa akin, pag uwi ko galing trabaho, makikipagbanding muna ako sa mga anak ko. Tapos after nun, tsaka sa asawa ko. Pag nakatulog na sila, dun ko palang ipapasok yung pagnenegosyo. Maybe 2 to 3 hours, isisingit ko siya. Tanim lang ako ng tanim, consistent lang yun. And then, kumbaga yung sacrifice talaga, imbis na itulog ko na lang, ilalaan ko pa sa negosyo. Kasi ayokong dumating sa punto na, alam mo yun, yung sa isang pagiging empleyado lang yung source of income ko, yung ginagawa ko, wala talagang mangyayari sa amin. Alam ko darating yung time na etong sakripisyo na ginagawa ko, meron tong bunga o resulta. Hindi man sa ngayon, pero alam ko sa future, meron. Mas importante talaga na meron kang ginagawa kesa wala. Di ba? Mas importante pa rin na meron kang ginagawang bago kesa wala. Alam ko meron tong patutunguhan. Ang importante, inaksyonan ko na at tinatrabaho ko na. Salamat sa Diyos kasi nakita ko rin tong opportunity na meron ako ngayon. At alam ko, darating yung time na magbubunga rin lahat ng pagsasakripisyo ko. Hindi lang naman ako ang magbe-benefit dito, kundi pamilya ko. Okay? So yun lang naman gusto kong i-share dito sa video na to. Ang gusto ko lang, sana, I hope, na ma-realize mo yung kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, nakatulong ako sa'yo. Hindi kasi sa panahon talaga ngayon, kailangan mo talaga ng dagdag pagkakakitaan Lalo na may mga inflation. Lahat mataas ang bilihin. Talagang kulang ang sweldo. Kahit anong sipag mo, at the end of the day, kinsenas katapusan, yan at yan pa rin ang pera makukuha mo. Pero kung papasok ka sa pagnenegosyo, kung gaano yung sipag mo, yun din yung kikitain mo, unlimited. Okay? So sana makatulong sa itong video na to at meron akong maibahagi sa'yo o maparealize sa'yo. Tanungin mo sarili mo, yan bang sweldo mo ngayon o yung kinikita mo ngayon,
Yan ba yung value mo? Kasi tinanong ko rin yan sa sarili ko noon eh. Ito na lang ba yung value ko? Ito na lang ba yung halaga ko? Pero alam ko sa sarili ko na meron pa akong ibubuga. Na marami pa akong kayang gawin. Kumbaga, hindi ko deserve yung ganitong sweldo lang. Kasi alam ko may kaya pa akong ibuga eh. So sana kayo ganun din. Kung meron pa kayong, alam nyo, kaya nyo pa sa sarili nyo, gawin nyo. Huwag kayong matatakot. Kasi kung pangungunahan kayo ng takot, wala talagang mangyayari sa buhay nyo. Okay? So yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo sa video na to at sana makatulong ako sa inyo. So God bless po sa ating lahat.